Magandang araw po. Ngayon ay ating tatalakayin ang artikulong isinulat ni Darren G. Fernandez na pinamagatang Pilipino ay maaaring kilanlin sa pamamagitan ng kanyang pagkain. At ang mga miyembro pong bubuo dito sa ating talakayan na nagmula sa BSN Trip 29 ay sina Cheryl M. Bueno, Janicole Bilabayo, Rochelle Angel Sisilagan, at ako po, Rafa Juliana Inocencio. Para po sa pagpapakilala, ang sanaysay ni Darren G. Fernandez ay naglalayan tukuyin ang pagkain bilang isang mahalagang aspeto ng pagkakakilanlang Pilipino. Mayamang listahan ng gulay. Mayroong malawak na pagkakaiba-iba ng mga pagkain galing sa halaman na ginagamit. Kabilang ang mga dahon tulad ng pechay, lechugas at mga katutubong uri. Ginagamit din ng iba't ibang bahagi ng halaman gaya ng mga ugat, talbos, bulaklak at prutas. May mga natatanging sangkap din tulad ng puso ng saging at ubod ng kawayan. Bukod dito, ginagamit din ang mga ligaw na halaman at damo na kinokolekta sa kapaligiran. Kasama rin ang mga pampalasa at herbs tulad ng tanglad, anis, kasubha, luya at iba't ibang uri ng sili. Inibigyan diin kung paano ginagamit ng mga Pilipino ang halos lahat ng bahagi ng halaman mula sa ugat hanggang sa talbos at bulaklak. Pinapakita rin nito ang malalim na kaalaman ng mga Pilipino sa mga lokal na halaman at ang kanilang malikhain na paggamit ng iba't ibang sangkap na galing sa halaman sa pagluluto. Mga impluwensyang dayuhan. Tumatalakay ito sa mga dayuhang impluwensya sa lutuing Pilipino, partikular ang mga impluwensya mula sa Tsino at Espanyol. Ang mga lutuing Tsino ay naging bahagi ng pang-araw-araw na pagkain ng mga Pilipino dahil sa mga mangangalakal na ninirahan sa bansa. Kabilang dito ang iba't ibang uri ng pansit at lumpia na naging popular sa buong bansa. Ang impluwensya ng Espanyol ay nagdala ng mas maluho at komplikadong paraan ng pagluluto na naging bahagi ng mga pagkain, pampiesta at pang-ilit. Natutunan ng mga Pilipino ang paggigisa at paggamit ng mga sangkap tulad ng bawang, sibuyas at kamatis. Ang mga lutuing Espanyol ay naging bahagi ng mga espesyal na okasyon, piyesta. Dito ay nagbibigay diin na ang mga dayuhang impluwensya ay hindi basta-basta tinanggap, kundi inangkop at binago ng mga Pilipino ayon sa kanilang sariling panlasa at kultura. Sukatan ng lahat ng lutuin. Ang palay ay hindi lamang pangunahing pagkain, kundi ito rin ang sukatan ng pagkain ng lahat ng lutuing Pilipino. Ang kawalang lasa ng bigas ay nanggigigit sa malalakas at matitinding lasang pangkontra na nagbibigay ng natatanging katangian sa pagkaing Pilipino. Ang pagiging matatagpuin sa lahat ng rehiyon, ang bigas at magagawa itong galapong at siya rin tunay at makagyat na sanhi ng pagkalikha ng kakaning Pilipino. Ang sari-saring puto, bibingka, suman, kutsinta at iba pa na may iba't ibang pangalan, hugis, kulay, simbolo at pang-okasyong gamit at karamihan dito ay mga klase ng kakaning gawa sa bigas. Dito naman sa luntiang paligid ay nagsasabi tungkol sa kahalagaan ng palay at nyog sa kultura ng mga Pilipino. Ipinapakita nito na ang dalawang ito ay mahalagang bahagi ng buhay ng mga Pilipino, mula sa pagkain hanggang sa gamot at kultura. Dito sa palay at nyog, ang palay at nyog ay dalawang mahalagang biyaya na nakapaligid sa mga Pilipino. Kahalagaan naman nito sa buhay, ang palay at nyog ay ginagamit sa pagkain, gamot at iba pang aspeto ng buhay ng mga Pilipino. Pagdating naman po sa kultura, ang palay at nyog ay mahalaga sa kultura ng mga Pilipino at ginagamit ito sa iba't ibang okasyon katulad ng pianga piyesta. Sa tradisyon naman, ang paggamit ng palay at nyog ay nagpapakita ng mga kasanayan ng mga Pilipino. Pag-unawa sa kapaligiran. Ang mga Pilipino ay pinapahalaga ng sariwang pagkain
tulad ng hitong pumupusag sa timba, hipong lumulukso sa basket at alimasag na gumagapang sa kusina. Gusto nila ang mga simpleng paraan ng pagluluto, tulad ng halabos, inihaw, pinaksiw, sinigang, at kinilaw. Hindi nila kailangan ng maraming sarsa o adorno dahil napakainam ng natural na lasa ng mga sangkap. Ang paraan ng pagluluto sa pagkain kinukuha nila sa kanilang paligid ay sumasalamin sa kanilang pag-unawa at pagiging malapit sa kalikasan. At ang mga Pilipino din ay binapahalaga ng kasariwaan ng pagkain. Sa ganitong kalagayan, nilikha at pinaunlad ng mga Pilipino ang kanyang mga paraan ng pagluluto. Manok Mano Tamilo. Ang teksto ay nagsasabi tungkol sa ugnayan ng mga Pilipino sa kalikasan, partikular sa mga hayop. Pinapakita nito ang mga Pilipino na hindi lamang naghalaga ng mga hayop, kundi nakikita rin nila ang kahalagaan ng mga ito sa kanilang buhay at kultura. Ang mga Pilipino ay may malapit na ugnayan sa kalikasan at nakikita nila ang kahalagaan ng mga hayop sa kanilang buhay. At ang mga Pilipino din ay nagpapakita ng paggalang sa mga hayop at hindi lamang sila sinuturing na pagkain o gamit. Ang pag-aalaga nila sa mga hayop ay bahagi ng kultura ng mga Pilipino at ito ay nagpapakita ng kanilang pagmamahal sa kalikasan. Ang presentasyon ni Doreen G. Fernandez ay isang malalim na pag-aaral sa kung paano ang pagkain ay nagsisilbing salamin ng identidad at kultura ng mga Pilipino. Sa kanyang talakayan, binibigyang diin niya ang makulay na kasaysayan ng lutuing Pilipino na hinubog ng iba't ibang impluwensya mula sa mga Tsino, Kastila at Amerikano. Ang mga pagkain tulad ng adobo, sinigang at lechon ay hindi lamang mga paboritong putahe, kundi mga simbolo ng mayamang kasaysayan at tradisyon ng bansa. Sa kanyang pagsusuri, ipinapakita ni Fernandez kung paanong ang bawat putahe ay may sariling kwento na nag-uugnay sa kasaysayan at karanasan ng mga Pilipino. Halimbawa, ang adobo ay isang halimbawa ng pagkaing may impluwensya ng Kastila, ngunit may natatanging Pilipinong lasa. Ang sinigang naman ay nagpapakita ng impluwensya ng mga Asyano sa paggamit ng mga sangkap na lokal at sariwa. Bukod pa dito, binibigyang pansin din ni Ferdinand ang papel ng pagkain sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Ang pagkain ay hindi lamang isang pangangailangan, kundi isang mahalagang bahagi ng mga pagdiriwang, ritual at kahit sa simpleng pagsama-sama ng pamilya at mga kaibigan. Ang bawat putahe ay nagiging bahagi ng mga alaala at tradisyon na ipinapasa mula sa mga isang henerasyon patungo sa susunod. Sa kabuuan, ang presentasyon ni Fernandez ay isang makabuluhang pag-aaral sa kahalagaan ng pagkain sa paghubog ng identidad at kultura ng mga Pilipino. Ang kanyang mga argumento ay malinaw at suportado ng mga konkretong halimbawa na nagpapakita ng kanyang malalim na pag-unawa sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Ang kanyang pagsusuri ay nagbibigay diin sa pagkain bilang isang mahalagang aspeto ng buhay Pilipino na nag-uugnay sa kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan ng bansa. Para po sa ating huling bahagi, atin pong talakayin ang buod. Pagkain Pilipino ay sumasalamin sa malalim na ugnayan ng mga Pilipino sa kanilang kapaligiran at kultura. Ito ay nagpapakita ng kanilang kakayahang gumamit ng iba't ibang sangkap mula sa lupa at dagat. May matalas na pag-unawa ang mga Pilipino sa iba't ibang lasa na makikita sa mayamang bokabularyo para sa mga panlasa tulad ng maasim, matamis at malinamnam. Ang bigas at niyog ay pangunahing sangkap na humuhubog sa maraming putahe. Malaki po ang impluwensya ng Tsino at Espanyol sa pagkain Pilipino, habang ang Amerikanong impluwensya ay nagdala ng mas mabilis na paraan ng pagluluto. Ang pagkain Pilipino po ay nagpapakita ng pagkamalikhain sa pag-aangkop ng dayuhang impluwensya habang pinapanatili ang lokal na panlasa. Ito ay malalim na nakaugnay sa pagkakakilanlan, alaala at kultura ng mga Pilipino.